Masaya ka ba para kay Diwata Pares Overload dahil meron siyang bagong kotse, bagong bahay, tsaka 1 million pesos? O baka naman isa ka sa mga naiinggit sa pagtatamasang tagumpay ni Diwata Pares Overload? Kaya panoorin natin kung paano na ibigay ni Rosmar ito. Pinakamalakas talaga! Pinakamalakas! Mayaman ka na, Diwata! Hindi mo rin talaga may iwasan yung mga ganitong comments. Maganda yung ginawa ni Rosmar, pero sana ang tulungan ng malalaking vlogger ay yung lubos na nangangailangan. Kasi si Madam Diwata, meron na yan eh. Marami ng pera yan. Di ko naman sinasabing wag niyong tulungan si Madam Diwata. Pero sana kung gustong tumulong ay yung mga mas nangangailangan ang tulungan. Kasi minsan lang para palabas na lang ang pagtulong. Opinion ko lang po ito God bless. And then, ito yung rest back sa kanya. Hayaan mo na lang kasi may sarili silang desisyon sa buhay. Alam nila kung anong ginawa nila. Tumutulong naman yan sa nararapat na tulungan at ginagawa naman na niya. Kaya, ayan, willing siya sa bukal sa puso niya. And then, yung second comment naman is, inggit pikit. Deserve ni Diwata yan kasi galing din siya sa pinakamahirap na buhay. Hayaan mo na nating makamit na matikman din ni Diwata ang magandang buhay, okay? Bago kasi yan, nagpatayo din si Rosmar ng kanyang paresan. So kakaiba din yung paresan niya kasi ang naisip niya na pwedeng pakulo is only swimming. So same din, parang tumingin-tingin siya sa mga ibang paresan kung ano yung mga pinakapatok. So yun yung inadapt niya kasi alam naman natin na nagkaroon din sila ng food business dati. So parang nag-ano ulit siya, nag-open ulit siya ng food business. And ito yung parang kakaiba sa kanya, only swimming sa kanyang property na may swimming pool. O di ba kinonvert niya ata yung isa sa mga front yard niya or backyard as business. And then nung tinanong si Diwata regarding sa bagong pakulo ni Rosmar, ang sinabi lang naman ni Diwata is kanya-kanya tayo ng taste. Nasa customer pa rin kung saan nila gustong kumain. So, it's always the choice of the customer. And syempre, para kay Rosmar daw, may karapatan naman siya na piliin kung ano yung gusto niyang ipatayong business kasi karapatan naman niya kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay. And syempre, wala naman nagdidikta sa kanilang dalawa, di ba? Kaya maganda rin yung response ni Diwata. It's because hindi niya ninegate. Hindi siya, wala siyang naging, parang hindi siya nakaramdam ng selos, mga ganyan. Basta positive lang lagi ang mga sinasagot ni Diwata. Kahit na maraming inggit kay Diwata,
hindi natin talaga mapipigilan yung kanyang pag-asenso. So, ang una sa lahat is nakita natin siya na naging guest doon sa Batang Quiapo ni Coc Martin or FPJ. So, yung realidad ng buhay na currently kung nasaan si Diwata ay patok na patok doon sa Batang Quiapo. So, kumain yung mga cast ng Batang Quiapo and si Diwata, doon sila pumunta. O, di ba? So, yung setup niyan, parang yan yung parisan ni Diwata. Pero in real life, nasa Pasay. So, correct me if I'm wrong dito ah. And then after that, marami na rin mga celebrity tsaka influencers din ang lumalapit kay Diwata para magpa-unlock ng interview. So, isa na rin dyan kay Tony Gonzaga. So, naging guest si Diwata sa kanya. And then, inilahad niya yung mga experiences niya sa buhay bago siya sumikat. And then, yung kapatid naman ni Tony na si Alex Gonzaga na bumisita din sa Parisan in which yung topic ng vlog niya is parang maging food server for a day. Ayan. So, yun yung naging vlog din niya. And, syempre, si Rendon Labador na siya ang naging na-motivate sa mga hard work ni Diwata. Kaya, ngayon, natatamasa na niya yung tagumpay. And lately, ayan, si Rosmar, yung pinakamabigat na lumapit sa kanya na talagang bigatin yung biyayang binigay niya kay Diwata, no? Kasi imagine, ang kotse, tapos bahay, tapos yung lupa. Pero I'm not sure yung bahay kung ano yung agreement nila doon. Baka, siguro most probably, baka huhulugan ni Diwata yon. Pero swerte niya kung fully paid yung house and lot na yon at with title pa. O di ba? Napakaswerte talaga ni Diwata kapag ganun yung setup sa house and lot niya, no? So, marami pa tayong aabangan na mga biyayang matatanggap ni Diwata Pares Overload. And again, sariling desisyon po yan ni Rosmar kung sino yung gusto niyang tulungan kasi karapatan niya yan, pera niya yan, and hindi po siya kailangan diktahan ng ibang tao dahil I believe hindi po siya charity vlogger na consistent yung pag-charity works niya. Meron siya sigurong mga team of charity na kung saan nilalaan niya ng tulong na hindi lang natin nakikita sa social media. So, para kay Pares naman, she deserves, Diwata Pares, deserve niya kung ano man yung nare-receive niyang mga blessings ngayon. And wala po tayong karapatan para husgahan siya na dapat daw sa ibang tao mapunta yung tulong. Well, swerte niya kasi dahil sa kanyang mga kabutihang puso, natatamasan niya ngayon kung ano man yung mga nare-receive niyang blessing. So, we should be happy for Diwata. Hindi yung pinapairal natin yung toxic Filipino culture na inggitan, tapos hilaan ng pababa. Hindi talaga yan mawawala. So, para sa mga inggitera dyan, manigas kayo. Pero para sa akin, maraming nai-inspire talaga sa ginagawa ni Diwata Pares Overload. So, mabuhay ka, Diwata. And I hope na mas marami pang mga blessings ang ma-receive niya. And for sure talaga, day by day, meron mga artista, celebrity, or even mga prominent political figures na lalapit sa kanya for sure in the future. So, sana may natutunan kayo dito sa video na ito and follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. So, that's it. Thank you and always think positive.